Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa unang pagkikita, kundi ito'y hinuhulma ng pasensya, pinapatatag ng pag-unawa at nililinis ng kapatawaran. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang yugto sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang kasal na yon ay isang kontratang hindi mo ginusto? At ang lalaking pinangako sa'yo ay ang siya ring unang dudurog sa iyong pagkatao? Nanginig ang mga kamay ni Liwayway habang pinipindot ang buzzer sa gilid ng isang dambuhalang tarangkahang bakal. Ang tunog niyon ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng Marangyang subdibisyon at kasabay nito ang dagundong ng kanyang dibdib. Sa kanyang likuran ay ang nag-iisang maletang luma. Naglalaman ng kanyang buong buhay mula sa Baryo Tala. Ilang pirasong damit, ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang, at isang pusong puno ng pag-asa at pangamba. Ilang saglit pa, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at isang unipormadong gwardiya ang sumilip. "Sino po sila?" tanong nito. May pagtataka sa mga mata habang tinitingnan si Liwayway mula ulo hanggang paa. "Ako po si Liwayway Jimenez." Mahinang sagot niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Pinapunta po ako ni Ging Asuncion de la Vega." Nang marinig ang pangalan ng matanda, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng gwardiya. Ipinasok siya nito sa loob at sinabing maghintay sandali. Habang naglalakad sa mahabang daanan na gawa sa bato, hindi maiwasan ni Liwayway na paghambingin ang lugar na ito sa kanilang maliit na kubo sa Baryo Tala. Doon, ang bakod nila ay gawa lamang sa kawayan at ang tarangkahan ay laging bukas para sa mga kapitbahay. Dito, ang pader ay sindak ng isang kuta at ang gate ay tila kayang pigilan ang kahit anong pangarap na makapasok. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at isang katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanya. "Tuloy po kayo, Ma'am Liwayway. Hinihintay na po kayo sa sala." Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila isang kasalanan. Ang mga naglalakihang painting sa dingding at ang eleganteng chandelier sa itaas ay tila mga matang mapanghusga na nakatitig sa kanyang mumurahing bestida at gastadong sapatos. Pagdating sa sala, naroon ang 3 tao. Isang matandang babae na nakaupo sa isang silyang de ruedas, may ngiti sa mga labi, ngunit bakas ang karamdaman sa muka. Siya si Lola Asuncion. Sa tabi nito ay isang babaeng kasing edad niya, maganda at nakabihis ng pangmayaman, ngunit ang mga mata ay matalim na parang punyal. At sa tabi ng bintana, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, makisig, at may tindig na hindi mo maaring baliwalain. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. "Liwayway, apo, mabutit nakarating ka," basag ni Lola Asuncion sa katahimikan. Ang boses ay mahina, ngunit masaya. Ngumiti si Liwayway at lumapit upang magmano. "Magandang hapon po, Lola Sion." "Siya na ba yan, Lola?" Walang ganang tanong ng babae. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mamahaling cellphone. "She looks plain." "Selena!" saway ng matanda. "Magbigay galang ka. Siya si Liwayway." Pagkatapos ay bumaling ito kay Liwayway. "Apo, sila ang mga apo ko, si Selena at si Bayan." Tumango lamang si Liwayway. Si Bayan ay hindi man lang gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Nanatili itong nakatingin sa labas ng bintana. Tila mas interesante pa ang mga halaman kaysa sa bisitang kararating lang. "Maupo ka, Hija," sabi ni Lola Asuncion. "Alam kong pagod ka sa biyahe, pero may mahalaga tayong kailangang pag-usapan, kaya ko kayo pinatawag na 3. Huminga ng malalim ang matanda bago magsalita. "Bayan, Liwayway, alam ninyo ang huling habilin ng mga magulang ni Liwayway at ang pangako ko sa kanila. Panahon na para tuparin yon. Ipinagkakasundo ko kayong dalawa na magpakasal sa lalong madaling panahon.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Selena ay napanganga, habang si Liwayway ay napayuko, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang tawang mapakla. Dahan-dahang humarap si Bayan at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Liwayway ng diretso sa mga mata. Ang tingin na yon ay puno ng pagkasuklam. "Are you serious, Lola?" sabi ni Bayan. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko kilala at mukhang pera." Bawat salita ay tila patalim na bumaon sa puso ni Liwayway. Nanlamig ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya ay gusto niyang magpalamon sa kinauupuan niyang malambot na sofa. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Bayan, wala kang galang." Tumaas ang boses ni Lola Asuncion. "Ako pa ang walang galang." "Lola, ginigising niyo lang ako isang araw para sabihing ipakakasal niyo ako sa isang probinsyanang hindi ko alam kung saang lupalop galing. Para ano? Para sa isang lumang pangako? Hindi lang ito basta pangako, Bayan. Utang na loob." Biglang napahawak sa dibdib si Lola Asuncion at nagsimulang umubo ng malakas. "Lola!" Sabay na sigaw ni Selena at Bayan. Mabilis na lumapit si Liwayway, dala ang isang baso ng tubig sa mesita. Ngunit bago pa man niya ito maibigay, isang kamay ang marahas na humarang sa kanya. "Huwag mo siyang hahawakan," mariing sabi ni Selena. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa kanyang paggalaw, aksidenteng natabig niya ang baso ng tubig sa kamay ni Liwayway. Tumapon ang malamig na likido sa damit nito. "Oops, sorry," sabi ni Selena. Ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay nagsasabi ng kabaligtaran. Napatulala na lamang si Liwayway, basang-basa at nanginginig, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa lamig ng pagtrato na natanggap niya. Nang mahimasmasan si Lola Asuncion mula sa pag-ubo, tiningnan niya ang kanyang mga apo nang may determinasyon sa mga mata, isang tingin na hindi matitinag. "Sa ayaw niyo man o sa gusto," deklara niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. "Magaganap ang kasal na ito. Ito ang tanging paraan para mabayaran ang isang napakalaking utang na loob." Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin. Isang misteryo para kay Liwayway, isang sumpa para kay Bayan. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na ang pag-asang dala niya pagpasok sa tarangkahang iyon ay unti-unti nang namamatay. Hindi mapakali si Bayan sa loob ng kanyang opisina. Nakatitig siya sa mga numero sa computer screen, sa mga proyektong nangangailangan ng kanyang desisyon, ngunit ang isip niya ay lumilipad pabalik sa sala ng kanilang mansyon kanina. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng iyon, si Liwayway. Hindi niya matanggal sa alaala ang itsura nito nang sigawan niya. Ang pagkabigla sa mga mata nito, ang panginginig ng mga labi, inaasahan niyang makikita ang pagkaganid o ang pagkukunwari. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas komplikado, isang malalim na kalungkutan. At iyon ang kinaiinisan niya dahil sa isang saglit, sa kabila ng kanyang matibay na paniniwala, ay nagkaroon siya ng bahagyang pag-aalinlangan. "Damn it!" Bulong niya sa sarili, sabay suklay ng mga daliri sa kanyang buhok. Bakit ba kailangang mangyari ito? Maayos ang takbo ng kanyang buhay. Nakatuon siya sa pagpapalago ng De La Vega Corporation, sa pag-aalaga kay Lola Asuncion. Hindi niya kailangan ng isang komplikasyon. At si Liwayway Jimenez ay isang malaking komplikasyon. Isang probinsyanang bigla na lang isinubo sa kanya na may dalang isang kwentong hindi kapani-paniwala tungkol sa isang utang na loob. Kumatok sa pinto at pumasok si Selena, may dalang isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay nag-aalala, isang perpektong maskara para sa isang mapanirang plano. "Kuya, okay ka lang?" Malamig na tanong nito, inilapag ang kape sa kanyang mesa.
Kanina ka pa tulala. It's about that girl, isn't it? Bumuntong hininga si Bayan. Sino pa ba? I can't believe Lola is forcing this marriage on me, Selena. Look at her. Halatang halata na pera lang ang habol. Umupo si Selena sa silyang nasa tapat niya. Ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. Actually, kuya, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kanina pa ako nag-aalangan kasi ayokong dagdagan ang problema mo. Pero, I'm worried about you. About Lola. Kumunot ang noo ni Bayan. What is it? Kinuha ni Selena ang kanyang cellphone at may ipinakitang mga screenshots ng text messages. I did some digging. May kaibigan ako sa probinsya nila. Pinahanap ko ang numero niya. Look at this. Ipinakita niya ang screen kay Bayan. Nakasulat doon ang isang palitan ng mensahe sa pagitan ng numerong nakasave bilang Liway at isang hindi kilalang numero. Unknown number? Hira, kumusta na? Nakarating ka na ba? Liway, oo, Lito, nandito na ako. Unknown number. Mabuti naman. Huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin, ha? Malaking tulong to sa atin. Liway, oo, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Nanlamig ang dugo ni Bayan. Sino si Lito? Ang sabi ng source ko, boyfriend daw niya sa Baryo Tala. Sagot ni Selena. Idinagdag ang tamang dami ng pag-aalala sa kanyang boses. Mukhang may plano sila, kuya. Gagamitin kanya para makakuha ng pera. Tumigas ang panga ni Bayan. Ang kaunting pag-aalinlangang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Tama siya. Tama ang kanyang unang instinct. Ang kalungkutan sa mga mata ng babae ay isang pagkukunwari lamang. Nang hapong iyon, habang paakyat siya sa hagdanan, narinig niyang may kausap si Liwayway sa telepono sa loob ng silid na inilaan para dito. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi niya napigilang huminto at makinig. O, kailangan ko lang talaga ng konting pera, mahinang sabi ni Liwayway sa kabilang linya. Para lang may sarili akong hawak, ayokong umasa sa kanila dito. Sige, ibabalita ko sa'yo agad. Salamat. Iyon na iyon, ang kumpirmasyong hinihintay niya. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Ang mga salitang kailangan ng pera ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng pangalang Lito. Ang lahat ay nag-uugnay-ugnay. Puno ng galit na nagpatuloy siya sa paglakad. Pagliko niya sa pasilyo, may napansin siyang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid. Isang lumang litrato. Mukhang nahulog mula sa isang bag. Kinuha niya ito. Nasa litrato si Liwayway, mas bata ng ilang taon, nakangiti ng malapad. Katabi niya ang isang binatang nakasuot ng simpleng t-shirt. Magkaakbay sila at masayang nakatingin sa kamera. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Hira at Lito, walang iwanan. Para kay Bayan, iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang mga mensahe ang tawag sa telepono, ang litrato. Isang malinaw na larawan ng panloloko ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya nakapagpigil. Dala ang litrato at ang cellphone ni Selena. Mabilis siyang bumalik sa silid ni Liwayway. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Nagulat si Liwayway na kasalukuyang nagtutupi ng kanyang mga damit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Bayan. Inihagis niya ang litrato at ang cellphone sa ibabaw ng kama. Napatingin si Liwayway sa mga ito. Nanlaki ang mga mata sa pagkalito. Ano to? Malamig na tanong ni Bayan. Ang bawat salita ay may bahid ng kamandag. Litrato ko. Kasama ang kaibigan kong si Lito. Nauutal na sagot ni Liwayway. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Bayan. Kaibigan? O kasabwat? Huwag mo akong gawing tanga, Liwayway. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Plano niyo to ng kaibigan mo, hindi ba? Ang magpakasal sa akin para makuha ang pera ng pamilya ko? Hindi totoo yan, kamo yan. Sabi ni Liwayway
Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Mali ang iniisip mo. Ngunit hindi na nakikinig si Bayan. Ang galit niya ay umabot na sa sukdulan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang biktima sa kanyang paningin. Isa siyang manggagamit. Isang manloloko. Lumapit siya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Liwayway. Sa nanginginig na boses na puno ng pagkasuklam, ibinulong niya ang mga salitang tatatak sa isipan ng dalaga. Sinungaling, ahas ka na nagbabalat kayong tupa. Ang mga salitang iyon, sinungaling, ahas ka na nagbabalat kayong tupa, ay tila latigong humampas sa buong pagkatao ni Liwayway. Mas masakit pa ito sa sampal. Mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Dahil ang mga salitang yon ay nanggaling sa lalaking, sa isang sulok ng kanyang puso, ay inasahan niyang kahit paano'y makakakita sa tunay niyang pagkatao. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya humikbi. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Isang kapayapaang dulot ng pagkaubos. Ubos na ang kanyang pasensya. Ubos na ang kanyang pag-asa. Hindi totoo yan, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito'y kalmado at malamig na parang yelo. Ang kaibigan kong si Lito ay may sakit ang ina. Ang perang hinihiram ko sa isa ko pang kaibigan ay para ipangabot sa kanila. Ang litratong yan, iyan na lang ang alaala ko ng isang taong itinuring akong pamilya noong mga panahong wala na akong kasama. Sinubukan niyang magpaliwanag, hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili niyang karangalan. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Bayan na wala itong pinakinggan. Ang isip nito ay sarado na. Ang hatol ay naibigay na. Hindi ko kailangan ang pera niyo. Pagpapatuloy ni Liwayway, dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Bawat salita ay may bigat. Bawat salita ay may dignidad. Ang tanging dala ko, pagpunta dito, ay ang pangalan ng mga magulang ko at ang respeto sa sarili ko. Pero mukhang kahit iyon, gusto niyong kunin. Ang kailangan ko ay respeto. Isang bagay na hinding-hindi niyo kayang ibigay. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bayan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Respeto? Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong karapat-dapat, hindi sa mga manlolokong katulad mo. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang tuluyang sumira sa anumang natitirang hibla ng ugnayan sa pagitan nila. Kung gayon, lumayas ka. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Isang utos. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-agos ng luha ni Liwayway. Napalitan ito ng isang matibay na desisyon. Tumango siya ng dahan-dahan. Salamat. Simpleng sagot niya. Walang sinayang na sandali. Tinalikuran niya si Bayan. Lumapit siya sa kanyang lumang maleta na nasa sulok pa rin ng silid. Binuksan niya ito at nagsimulang iligpit ang iilang piraso ng damit na nailabas niya na. Ang kanyang mga kilos ay tahimik at walang pagmamadali. Bawat tupi ng damit ay isang pagpapaalam. Pagpapaalam sa isang pangakong napako. Pagpapaalam sa isang pangarap na naging bangungot. Nang maisara niya ang maleta, hinila niya ito palabas ng silid. Hindi na niya tiningnan pa si Bayan. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, nakasalubong niya si Selena na nakasandal sa pader. May isang mapanuyang nangiti sa mga labi. Ang nangiting iyon ay isang malinaw na pag-amin ng kanyang tagumpay. Hindi pinansin ni Liwayway ang babae. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay may bigat. Pababa sa engrandeng hagdanan, patawid sa makintab na sahig ng sala, patungo sa malaking pintuan kung saan siya unang pumasok na may dalang pag-asa. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Dala ng hangin na kasing lamig ng kanyang nararamdaman, hindi siya nag-atubili. Humakbang siya palabas sa gitna ng unos. Bumuhos ang malakas na ulan, agad na binasa ang kanyang damit at buhok. Ang bawat patak
ay tila nakikisimpatiya sa kanyang kalungkutan. Hinuhugasan ang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Hinigpitan niya ang hawak sa hawakan ng kanyang maleta at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa sakit. Wala siyang patutunguhan, wala siyang kakilala sa malaking syudad ng San Ignacio. Ang tanging pera sa kanyang bulsa ay sapat lamang para sa ilang araw na pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang naramdaman na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyong yon. Kalayaan. Ang kalayaan mula sa paghihirap. Nakarating siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada kung saan siya sumilong mula sa walang tigil na ulan. Umupo siya sa malamig na sementadong upuan, nanginginig habang yakap-yakap ang sarili. Ang mga ilaw ng sasakyan na dumaraan ay tila mga bituing lumalangoy sa dilim. Bawat isa ay may sariling destinasyon. Samantalang siya ay isang manlalakbay na naligaw. Napatungo siya, ipinatong ang noo sa kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sa mansyon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin, sa gitna ng dilim at ng patak ng ulan sa salamin ng waiting shed, may isang ilaw na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa kabilang kalye, isang maliit na coffee shop ang nakatayo. Ang ilaw nito'y mainit at nag-aanyaya. At sa bintana nito, isang maliit na karatula ang nakasabit. Simple ngunit malinaw ang mensahe. Hiring, barista, service crew, walk-in applicants are welcome. At sa ilalim nito, ang pangalan ng lugar, nakasulat sa magandang pagkakalimbag, Hiraya Cafe. Hiraya, isang salitang minsan nang binanggit sa kanya ng kanyang ina. Ang bunga ng mga pangarap. Sa gitna ng malamig at madilim na gabi, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Liwayway. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na, ngunit nanatili ang lamig na tumatagos sa buto ni Liwayway. Dala ang determinasyong hinugot mula sa kawalan. Tinawid niya ang kalsada at pumasok sa Hiraya Cafe. Ang amoy ng bagong giling na kape at mainit na tinapay ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila nangangako ng bagong simula. Isang matandang babae na may malumanay na ngiti. Si Aling Nena, ang may-ari, ang nakausap niya. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Liwayway ang katotohanan na nag-iisa siya sa syudad, na kailangan niya ng trabaho at handa siyang matuto ng kahit ano. Hindi niya binanggit ang mga pangalan o ang marangyang mansyon, ngunit nakita ni Aling Nena sa kanyang mga mata ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa karanasan, katapatan at isang matinding pangangailangan. "Sige, Hija," sabi ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng habag. "Lahat naman tayo ay nagsisimula sa wala. Pwede ka nang magsimula bukas." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngingiting nagmumula sa puso. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para sa kanya. Inaral niya ang pagkakaiba ng Arabica sa Robusta, kung paano gamitin ang espresso machine at kung paano gumawa ng simpleng latte art. Ang Hiraya Cafe ay naging kanyang santuwaryo. Ang bawat tunog ng paggiling ng kape, ang bawat tawa ng mga customer, ang bawat pagbati ng "Salamat, balik po kayo," ay musika sa kanyang pandinig. Dito, siya ay si Liwayway, ang masipag na barista, hindi ang probinasya ng mukhang pera. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, isang batang babae ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang drawing. "Para po sa'yo, ate ganda," sabi nito. Sa papel ay nakaguhit ang isang stick figure na may malaking ngiti, katabi ng isang tasa ng kape. Nagpasalamat si Liwayway at sa pagkakataong yon, habang tinitingnan ang simple ngunit taos-pusong regalo, muli siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng kagalakan
na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabilang dako ng syudad, ang kapaligiran sa mansyon ng mga De La Vega ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Mula nang umalis si Liwayway, hindi na halos kumikibo si Lola Asuncion. Tumanggi itong kumain at palagi na lamang nakatingin sa kawalan. Ang dati may sigla nitong mga mata ay ngayoy malungkot at walang buhay. Mr. De La Vega, sabi ng personal na doktor ng pamilya pagkatapos suriin ang matanda. Ang vital signs niya ay bumababa. Walang problema sa kanyang mga gamot. Ang problema ay nasa kalooban niya. Malaki ang kanyang dinaramdam. Stress, pag-aalala. Kung magpapatuloy ito, mas lalo siyang hihina at magiging delikado ang kalagayan niya. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang suntok sa sikmura ni Bayan. Kasalanan niya ito. Ang kanyang malupit na mga salita ang nagtulak kay Liwayway palayo. At ngayon, ang kanyang lola ang nagbabayad para sa kanyang kasalanan. Gabi-gabi, binabantayan niya ang kanyang lola. Isang gabi, habang inaayos niya ang kumot nito, aksidenteng nasagi ng kanyang kamay ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng bedside table. Nahulog ito at bumukas. Iniluwa ang mga laman nito. Ilang lumang alahas at isang nakatuping sulat na naninilaw na sa kalumaan. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at binuklat. Sulat kamaya iyon ng isang babae. Mahal na Asuncion, basa niya sa simula. Maraming salamat sa pagkakaibigan. Sa oras na mabasa mo ito, marahil ay nasa mabuti na kaming kalagayan ng aking asawa. Iisa lang ang hiling namin. Alagaan mo sana ang aming nag-iisang liwanag, ang aming si Liwayway. Ituring mo siyang parang tunay na apo, naway lumaki siyang isang mabuting tao. Malayo sa anumang kapahamakan, ang tiwala namin ay nasa iyo. Walang pirma sa dulo, ngunit alam niyang sulat iyon ng ina ni Liwayway. Isang sulat ng pagtitiwala, isang sulat ng pag-asa, at sinira niya ang lahat ng iyon. Samantala, sa isang maliit na kwarto na inuupahan niya malapit sa kafe, masayang binibilang ni Liwayway ang kanyang unang sahod. Hindi ito malaki, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Ito ang bunga ng kanyang sariling pawis at pagod. Tiningnan niya ang kanyang munting silid, isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang tanaw ang maingay na kalye. Simple, ngunit ito ay sa kanya. Isa itong kahariang binuo niya mula sa abo ng kanyang mga pangarap na nawasak. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, gulong-gulo ang isip ni Bayan. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lola. Desperado siyang mahanap si Liwayway. Ngunit saan siya magsisimula? Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang isip ay lumilipad sa mga posibleng lugar kung nasaan ang dalaga. At doon, sa pagliko niya sa isang kanto, isang pamilyar na pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Kumikinang sa dilim ng gabi, Hiraya Cafe. Ipinatigil niya ang sasakyan sa kabilang kalye sa isang madilim na bahagi kung saan hindi siya mapapansin. Mula roon, kitang-kita niya ang loob ng cafe. At nakita niya siya. Nakatayo si Liwayway sa likod ng counter. Nakatali ang buhok at abala sa pagtanggap ng order mula sa isang customer. Ngunit may isang bagay na iba. Isang bagay na hindi niya nakita noon. Ngumiti si Liwayway sa customer. Isang ngiting abot-tenga. Isang nangiting nagpapaliwanag sa buong mukha nito. Isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari, at hindi kailanman ipinakita sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang nangiting iyon, isang tila, kung anong bagay ang kumurot sa puso ni Bayan. Isang kakaibang kirot, halo ng pagsisisi, pagtataka, at isang emosyong hindi niya mapangalanan. Iyon pala ang itsura niya kapag masaya. Iyon pala ang liwanag na itinatago sa likod ng malulungkot na mga matang nakita niya sa mansyon.
At sa unang pagkakataon, naisip niya, sino nga ba talaga ang babaeng sinigawan at pinalayas niya? Kinailangan ni Bayan ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya para buksan ang pinto ng kanyang sasakyan at tumawid sa kalsada. Ang bawat hakbang patungo sa Hiraya Cafe ay tila mas mabigat kaysa sa anumang business deal na hinarap niya. Dahil dito, hindi pera ang nakataya, kundi ang buhay ng kanyang lola at ang kanyang sariling kahihiyan. Oras na ng pagsasara. Kakaunti na lang ang tao sa loob. Nakita niya si Liwayway na nagpupunas ng huling mesa. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang tunog ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ang nagpahayag ng kanyang pagdating. Dahan-dahang lumingon si Liwayway at nang makita kung sino ang pumasok, ang pagod ngunit panatag niyang mukha ay agad na napalitan ng pagkabigla at pag-iingat. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tumayo ng tuwid. Ang basahan sa kanyang kamay ay tila naging isang panangga. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay malamig at pormal. Walang bakas. Nang dating Liwayway na yumuyuko na lang, nailang si Bayan. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganito, ngunit alam niyang karapat-dapat lang siya rito. "Liwayway, kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan, Ginoong de la Vega," sagot niya. Idiniin ang formal na tawag sa kanya. "Malinaw na ang lahat ng palayasin mo ako may." Lumunok si Bayan, ibinababa ang pader ng kanyang orgulyo. "Alam ko, at wala akong karapatang humingi ng tawad. Hindi para sa sarili ko. Nandito ako dahil kay Lola." Natahimik si Liwayway, ngunit nanatiling matigas ang kanyang ekspresyon. Hindi siya kumakain. Palagi kanyang hinahanap. Sabi ng doktor, ang kalungkutan ang maaaring ikamatay niya. Pagpapatuloy ni Bayan, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyong hindi niya mapigilan. "Sinubukan ko ang lahat, pero ikaw lang ang kailangan niya." Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. "Kailangan niya ako? O kailangan mo ako para gumaan ang konsensya mo?" Ang tanong na yon ay tumama ng diretso sa puso ni Bayan dahil may katotohanan doon. Ngunit may mas malaking katotohanan pa. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, ibinaba ni Bayan ang kanyang tingin at halos pabulong na nagsalita. "Please, gawin mo ito para sa Lola." Ang simpleng pakiusap na yon ay naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisisi, takot at desperasyon. "Bumalik ka, kahit sandali lang." Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa tindig ng lalaki. Ang dating Bayan na puno ng kayabangan ay nawala. Napalitan ng isang apong nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang lola. At sa kabila ng sakit na idinulot nito sa kanya, ang puso ni Liwayway ay lumambot. Para kay Lola Asuncion, huminga siya ng malalim. "Ano ang gusto mong mangyari?" Gumaan ang pakiramdam ni Bayan, ngunit alam niyang ito na ang pinakamahirap na parte. "Magpakasal tayo, isang kasal sa papel. Mananatili ka sa mansyon, aalagaan mo si Lola hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Pagkatapos noon, malaya ka nang umalis. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Isang business deal." Natawa si Liwayway, isang tawang walang saya. "Isang business deal. Ganyan ka ba ang tingin mo sa kasal? At sa akin?" Tinalikuran niya si Bayan at nagsimulang ayusin ang mga upuan. "Ayoko. Liwayway, please." Humarap siyang muli. Ang mga mata ay matatag. "Papayag ako," sabi niya na ikinagulat ni Bayan. "Pero may mga kondisyon. Isang kasunduan, pero ayon sa aking mga patakaran." "Kahit ano," mabilis na sagot ni Bayan. "Una, babalik ako para lang kay Lola Asuncion. Pangalawa, hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing mula sa'yo, ngayon o sa hinaharap. Ang sahod ko dito sa Hiraya Cafe ang bubuhay sa akin. At pangatlo,
Sa oras na masabi ng doktor na magaling na si Lola, aalis ako. Walang tanong-tanong at pipirmahan mo ang annulment papers nang walang pag-aalinlangan. Natigilan si Bayan. Ang mga kondisyon ni Liwayway ay hindi para kumita, kundi para protektahan ang kanyang dignidad. Muli, nakaramdam siya ng hiya. Tumango siya. Pumapayag ako. Kinabukasan, sa isang malamig at tahimik na opisina ng isang abogado, nilagdaan nila ang isang kontrata sa kasal. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti. Ang maririnig lamang ay ang tunog ng pluma na dumadausdos sa papel. Tiningnan nila ang kanilang mga pirma sa dokumento. Liwayway Jimenez at Bayan de la Vega. Opisyal ng mag-asawa, ngunit mas malayo pa sa isa't isa kaysa dati. Nang hapong iyon, muling tinahak ni Liwayway ang daan, pabalik sa mansyon. Dala pa rin ang parehong lumang maleta. Ngunit ngayon, hindi na pag-asa o takot ang laman ng kanyang dibdib, kundi isang mabigat na tungkulin. Pagpasok niya sa pinto, si Selena ang una niyang nakita. Nakatayo ito sa paanan ng enggrandeng hagdanan, nakahalukip-kip. Ang mga mata ay parang apoy na nagbabaga. Habang naglalakad si Liwayway palapit, sinadya ni Selena na bumulong sa paraang siya lang ang makakarinig. Ang bawat salita ay puno ng lason. Nagtagumpay ka ngayon, probinsyana, pero tandaan mo, dito sa pamamahay na ito, ako ang reyna. Hindi sumagot si Liwayway. Nagpatuloy lang siya sa pag-akyat sa hagdanan. Ang puso'y pinatigas na parang bato. Handa sa panibagong digmaang kakaharapin niya sa loob ng hawlang kanyang binalikan. Ang mga araw sa mansyon ay lumipas na may kakaibang ritmo. Isang sayaw ng pag-iwas at pilit na pakikisama. Ang buhay ni Liwayway ay nahati sa dalawa. Sa umaga, siya ang masayahin at masipag na barista ng Hiraya Cafe. Isang mundong siya mismo ang bumuo. Pagsapit ng hapon, isinusuot niya ang maskara ng pagiging Ginang de la Vega, isang papel na ginagampanan niya para sa nag-iisang manonood na mahalaga, si Lola Asuncion. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng himala. Unti-unting bumalik ang gana sa pagkain ni Lola Asuncion. Si Liwayway mismo ang nagluluto ng malambot na lugaw para dito. Matiyaga niya itong sinusubuan habang kinukwentuhan tungkol sa mga masasayang alaala niya sa Baryo Tala. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya ang kontrata, ang sakit, at ang pader sa pagitan nila ni Bayan. Madalas, hindi niya namamalayan. Nakatayo si Bayan sa may pintuan ng silid ng Lola. Tahimik, nagmamasid. Nakikita niya ang hindi pa niya nakita kailanman. Ang natural na kabaitan sa mga kilos ni Liwayway, ang sinseridad sa kanyang mga ngiti kapag kausap ang matanda, ang pasensyang tila wala itong katapusan. Bawat subo ng lugaw na tinatanggap ni Lola ay tila isang dagok sa konsensya ni Bayan. Ang babaeng hinusgahan niya bilang isang ahas ay siya palang lunas na hindi niya alam na kailangan ng kanilang pamilya. Isang gabi, may panauhin sila para sa hapunan. Ipinakilala ni Selena ang kanyang best friend, isang babaeng tila lumabas mula sa isang fashion magazine. Matangkad, balingkinita ng katawan, at may kumpiyansang hindi mo maaring baliwalain. Kuya Liwayway, this is Carla Montemayor. Masayang pagpapakilala ni Selena, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nice to finally meet you, Liwayway, sabi ni Carla. Iniabot ang kamay na may perpektong manicure. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata ay malamig at mapanuri. I've heard so much about you. Naramdaman agad ni Liwayway na may mali. Sa buong hapunan, ang atensyon ni Carla ay nakatuon lamang kay Bayan. Nagbabalik tanaw ito sa kanilang mga good old days sa kolehiyo. Mga inside joke na sila lang ang nakakaintindi. Mga kwentong si Liwayway ay isang estranghero. Naalala mo pa ba, Bayan? Yung time na tumakas tayo sa klase para lang manood ng sunset sa Tagaytay?
Tawa ni Carla, sabay haplos sa braso ni Bayan na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Napansin ni Liwayway ang pagiging alanganin ni Bayan, ngunit nakita rin niya ang isang bahagyang nangiti sa mga labi nito. Isang ngangiti ng isang taong nagugunita ang isang masayang nakaraan. At sa bawat tawa ni na Carla at Selena, pakiramdam ni Liwayway ay lalo siyang lumiliit sa kanyang upuan. Siya ang asawa sa papel, ngunit sa gabing iyon, siya ang tagalabas. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, napadaan siya sa library kung saan bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Selena at Carla sa loob. "So, what do you think?" tanong ni Selena. "She's exactly as you described. Plain, boring. Hindi siya bagay kay Bayan." Sagot ni Carla, ang boses ay puno ng kayabangan. "Don't worry sis, Bayan is still mine. That girl is just a temporary distraction. A contract is just a piece of paper. It can be torn." Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hinala ay totoo pala. Hindi siya kaaway ni Selena, isa lamang siyang balakid. Ang tunay na laban ay sa pagitan ng babaeng nasa loob at sa kanyang sarili. Puno ng bigat sa dibdib, lumabas siya sa hardin para magpahangin. Umupo siya sa isang bench, pinagmamasdan ang buwan. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Bakit siya nasasaktan? Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Isang kontrata, isang kasunduan, walang emosyon. Ngunit bakit tila may tumutusok sa kanyang puso? Ilang sandali pa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Bayan. "Okay ka lang?" tanong nito. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Hindi lumingon si Liwayway. "Okay lang." "Pasensya na kanina," sabi ni Bayan. Medyo magulo si Carla. Hindi pa rin umimik si Liwayway. Nanatili silang tahimik, magkatabi ngunit magkalayo. Isang parte kay Bayan ang gustong umakbay sa kanya, gustong sabihing huwag niyang pansinin si Carla. Ngunit ano ang karapatan niya? Bumalik sila sa loob kung saan nagpapaalam na si Carla. "It was so nice seeing you again, Bayan," sabi ni Carla. Ang tingin ay malagkit. Sa kanyang paggalaw, aksidente niyang nabitawan ang kanyang mamahaling bracelet. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ni Bayan. Ay nako! Agad na yumuko si Bayan para kunin ito. Sa kanyang pagtayo, iniabot niya ang bracelet kay Carla. Ngunit sa halip na kunin ito, hinawakan ni Carla ang kamay ni Bayan na may hawak sa alahas. Ang kanilang mga balat ay nagdikit. Tinitigan ni Carla si Bayan ng diretso sa mga mata. Ang boses ay halos isang buluong. "Naaalala mo pa ba ito, Bayan? Ang pag-ibig natin?" Mula sa di kalayuan, sa anino ng pasilyo, nakatayo si Liwayway. Nakita niya ang lahat. Ang paghawak ng kamay, ang malagkit na tingin, ang mga salitang tila isang sumpa. At sa sandaling iyon, ang kasunduan sa papel ay biglang naging isang tunay at napakasakit na katotohanan. Nakalipas ang ilang linggo, at sa unang pagkakataon, isang magaang na hangin ang tila umiihip sa loob ng mansyon. Si Lola Asuncion ay unti-unti nang lumalakas. Nakakayanan niyang mamasyal sa hardin habang nakaupo sa kanyang wheelchair na palaging tinutulak ni Liwayway. Dahil dito, nagpasya si Selena na magdaos ng isang maliit na salo-salo. Isang selebrasyon daw para sa paggaling ng kanilang lola. Para kay Bayan, ang mga sandaling iyon ay isang matamis na pahirap. Nakikita niya ang pag-aalaga ni Liwayway, ang kagalakan sa mga mata ng kanyang lola, at isang bahagi sa kanya ay nagsisimulang maniwala. Nagsisimulang maniwala na marahil nagkamali siya ng husga. Ngunit sa tuwing lilitaw ang kaisipang iyon, nandoon naman si Carla, palaging nakadikit sa kanya, nagpapaalala ng isang nakaraang mas simple, isang pag-ibig na hindi komplikado. Ang kanyang isip ay isang battlefield at hindi niya alam kung sino ang kalaban at kung sino ang kakampi.
Nagsimula na ang salo-salo. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. Masaya ang kwentuhan. Si Liwayway, gaya ng dati, ay tahimik lamang sa isang sulok. Tinitiyak na komportable si Lola Asuncion. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang tumayo si Selena. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Nawawala. Halos pasigaw niyang sabi na nakuha ang atensyon ng lahat. Nawawala ang brosas na pamana ni Mami kay Lola. Yung paborito niya. Nagkagulo ang lahat. Ito ay hindi lang basta alahas. Ito ang huling alaala ng yumaong ina, nina Bayan at Selena. Selena, baka naman kung saan mo lang nailagay. Pagpapakalma ni Bayan, bagamat nagsimula na rin siyang kabahan. Hindi kuya, kinuha ko yon sa kahadiyero kanina para ipakita kay Tita Marge at ipinatong ko lang dito sa ibabaw ng piano. Ngayon, wala na. Giit ni Selena, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Nagsimula silang lahat na maghanap. Tiningnan ang ilalim ng mga sofa, ang likod ng mga kurtina, ngunit wala. Doon na nagsalita si Carla. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng pahiwatig. Para lang makasiguro tayo at wala nang pagdudahan, tingnan na lang natin lahat. For clearance, di ba? Kahit yung mga bag natin. Tumingin siya sa paligid at ang kanyang mga mata ay sinasadyang huminto kay Liwayway. Kahit yung bag ni Liwayway, ang lahat ng mata ay napabaling kay Liwayway, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang parte kay Bayan ang gustong sumigaw ng hindi. Di isang parte sa kanya ang gustong ipagtanggol ang babae at sabihing imposible iyon. Nakita niya ang kabutihan nito sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ni Selena noon na muling diniligan ng pagdating ni Carla ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Ang imahe ni Liwayway na nakangiti kasama si Lito ay biglang bumalik. That's a good idea, malamig na sabi ni Selena at bago pa man makakilos si Bayan, kinuha na niya ang simpleng shoulder bag ni Liwayway na nakasabit sa gilid ng upuan nito. Huwag! Pigil ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot na may makita, kundi dahil sa kahihiyan na dulot ng akusasyon. Huli na ang lahat. Ibinuhos ni Selena ang laman ng bag sa ibabaw ng isang mesita. Nahulog ang isang pitaka, isang suklay, isang lumang cellphone at isang kumikinang na bagay, isang brosas na gawa sa ginto at diamante, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang nanlalaking paghinga ni Lola Asuncion. Tumingin si Liwayway kay Bayan. Ang mga mata niya ay hindi nagmamakaawa, kundi nagtatanong. Isang tahimik na tanong na umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ni Bayan. Maniniwala ka ba sa kanila o sa akin? Nakita ni Bayan ang brosas. Nakita niya ang gulat sa mukha ng mga bisita. Nakita niya ang mapagtagumpay na ngiti sa gilid ng labi ni Carla. At narinig niya ang sarili niyang mga pagdududa na sumisigaw sa kanyang isipan. Ang lahat ng kabaitang ipinakita nito ay isang palabas lang pala. Ang pag-aalaga kay Lola ay parte lang ng isang mas malaking plano. Ang sakit ng katotohanan iyon, ang sakit ng pakiramdam na muli siyang naloko, ay naging isang matinding galit. Tumingin siya kay Liwayway, hindi na bilang asawa niya sa papel, kundi bilang isang magnanakaw na sumira sa kanyang tiwala. Sa basag at malamig na boses, sinabi niya ang mga salitang tuluyan nang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Siguro nga tama ako mula pa sa simula. Isa ka lang magnanakaw na desperada. Hindi umiyak si Liwayway. Hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan ay tila naglaho at napalitan ng isang nakakakilabot na kawalan. Tumingin siya kay Bayan. Ang mga mata ay blangko na. Tila isang salamin na nabasag at hindi na muling mabubuo. Dahan-dahan siyang tumango. Isang pagtanggap hindi sa kasalanan, kundi sa kanyang kapalaran. Tapos na ako, Bayan. Sabi niya,
Ang boses ay mahinahon at walang emosyon. Tapos na ang lahat. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ang lahat. Ang nag-aakusang mga mata, ang brosas na kumikinang sa mesa, at ang lalaking tuluyan nang sumira sa kanya. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Bayan sa gitna ng silid. Hawak ang isang tagumpay na may lasa ng abo at pagkawasak. Nang umalis si Liwayway, ang kasiyahan sa sala ay tila bulang biglang naglaho. Naiwan ang isang nakakabininging katahimikan na pinabibigat ng amoy ng pagkakanulo. Mabilis na nagsialisan ang mga bisita. Nag-iiwan ng mga tinging puno ng awa at paghuhusga. Ang naiwan na lang ay si Bayan, si Selena, si Carla at si Lola Asuncion na tahimik na umiiyak sa kanyang wheelchair. Kinuha ni Bayan ang brosas mula sa mesa. Malamig ito sa kanyang palad, kasing lamig ng pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Nanalo siya. Napatunayan niyang tama siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang talunan? Bakit ang tanging nakikita niya sa kanyang isipan ay hindi ang kumikinang na alahas, kundi ang blangkong mga mata ni Liwayway? "Si Kuya, I told you," sabi ni Selena. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Mabuti na lang at nalaman natin agad, bago pa siya makapagnakaw ng mas malaki. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Bayan ang isang mabilis na sulyap sa pagitan ni Selena at Carla. Isang sulyap ng tagumpay. Isang sulyap na tila masyadong perpekto, masyadong pinagplanuhan. Hindi umimik si Bayan. Binalik niya ang brosas kay Selena at tumulong na ihatid ang kanyang lola sa silid nito. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Paulit-ulit na naglalaro, sa isip niya ang buong pangyayari. Ang pag-iyak ni Selena, ang suhestyon ni Carla, ang blangkong mukha ni Liwayway, may mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaakma. Hating gabi na nang bumangon siya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga security camera. Tahimik siyang pumasok sa kanyang opisina at binuksan ang computer. Sa ilang klik lang nasa harap na niya ang mga recording ng CCTV sa sala mula kanina. Mabilis niyang ni-rewind ang video. Ang puso niya ay kumakabog nang hindi niya malamang dahilan. Huminto siya sa parte kung saan ipinatong ni Selena ang brosas sa piano. Pagkatapos ay finorward niya ito. Nakita niya ang sarili, ang mga bisita, ang lahat. At nakita niya si Liwayway, nakaupo sa tabi ng kanyang lola, halos hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Pinanood niya ang bawat kilos ng bawat tao sa silid. At doon, sa isang saglit na ang atensyon ng lahat ay na kay Lola Asuncion, nakita niya ito. Nakita niya si Selena na dahan-dahang lumapit sa upuan ni Liwayway. Mabilis, tila sanay na sanay, kinuha nito ang brosas mula sa sarili nitong bulsa at maingat na inihulog sa loob ng bag ng dalaga. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng 3 segundo. 3 segundong sumira sa isang buhay. Napahawak si Bayan sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw, ng pagkamuhi at pagkasuklam. Hindi maari. Ang sarili niyang kapatid. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinapanood muli ang video. At muli. At muli. Walang duda. Malinaw na malinaw. Isang kasinungalingan. Isang masamang balak. At siya ang naging instrumento. Siya ang naging berdugo. Isang malamig na pawis ang tumagtag sa kanyang noo. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Lola Asuncion. Nagising ito at marahil ay narinig ang kanyang pagkabalisa. "Bayan, apo?" Mahinang tawag nito. "Anong problema?" Hindi makatingin ng diretso si Bayan. Nahihiya siya. "Wala po, Lola. Matulog na po kayo." Ngunit lumapit ang matanda. Itinulak ang sariling wheelchair. Nakita nito ang nakapause na imahe sa screen ng computer. Ang eksaktong sandali
kung saan inihuhulog ni Selena ang brosas. Bumagsak ang mga balikat ni Lola Asuncion. Walang gulat sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kalungkutan. Alam ko, bulong nito. Matagal ko nang nararamdaman na may galit si Selena sa mundo, ngunit hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Tumingin si Lola Asuncion kay Bayan, ang mga mata ay puno ng luha. Pero hindi iyan ang pinakamabigat na kasalanan ngayong gabi, Bayan. Ang kasalanan ni Selena ay galit. Ang kasalanan mo ay kawalan ng tiwala. Huminga ng malalim ang matanda. Tila nag-iipon ng lakas para sa isang sikretong matagal na nitong itinatago. Mayroon kang hindi alam tungkol sa mga magulang ni Liwayway, tungkol sa utang na loob na palagi kong sinasabi. Nagsimulang magkwento ang matanda. Bumalik ito sa isang gabi. Halos 20 taon na ang nakalilipas. Isang gabing umulan ng apoy sa mansyon ng mga De La Vega. Isang depektibong kawad ng kuryente ang nagsimula ng isang mabilis na sunog. Si Bayan, na isang paslit pa lamang noon, ay natutulog sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Si Lola Asuncion, na sinubukang iligtas siya, ay natrap din sa loob. Ang mga katulong ay nagpanik, ngunit mayroong 2 taong hindi natakot. Ang hardinero at ang labandera ng pamilya. Ang mga magulang ni Liwayway. Sa isipan ni Bayan, tila naririnig niya ang kwento. Ang ama ni Liwayway, isang malakas na lalaki, ay sinira ang bintana at binuhat ang natutulog na si Bayan palabas. Ang ina naman ni Liwayway ang umalalay sa nahihirapang huminga na si Asuncion, na ilabas nila ang maglola. Ngunit sa kanilang paglabas, isang malaking nasusunog na biga mula sa kisame ang bumagsak, tinabunan ng daan pabalik para sa mag-asawa. Ang huling narinig ko sa ama ni Liwayway ay isang sigaw. Humihikbing sabi ni Lola Asuncion, "Alagaan niyo ang anak namin." Nailigtas sila, ngunit ang mag-asawang Jimenez ay hindi na nakalabas pa. Gumuho ang mundo ni Bayan. Hindi lang ito isang simpleng utang na loob. Ito ay utang na buhay. Ang buhay na mayroon siya ngayon ay dahil sa mga magulang ng babaeng paulit-ulit niyang sinaktan at niyurakan. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw ay anak ng kanyang mga tagapagligtas. Tumayo si Bayan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kalituhan ay napalitan ng isang malinaw at nag-aapoy na determinasyon. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng bintana, ang refleksyon ng isang duwag, isang tanga. Tumalikod siya at tumingin sa kamera na nasa sulok ng kanyang opisina. Alam niyang may monitor ito sa silid ni Selena. Tinitigan niya ito ng diretso, na para bang kinakausap niya ang kapatid sa pamamagitan yon. Oras na para itama ang lahat ng mali, sabi niya sa kawalan. Ang boses ay matigas at puno ng isang pangakong hindi na muling masisira. Ang terminal ng bus ay maingay at magulo, puno ng mga taong paalis at dumarating. Bawat isa ay may sariling kwento. Ngunit para kay Liwayway, na nakaupo sa isang plastik na upuan sa isang sulok, ang ingay sa paligid ay tila isang malayong ugong lamang. Yakap niya ang kanyang lumang maleta, ang parehong maletang dala niya noong unang dumating sa syudad na ito. Ngayon, dala niya itong muli. Paalis. Hindi siya galit. Hindi na siya nasasaktan. Ang nararamdaman na lang niya ay isang matinding pagod. Pagod na sa pag-intindi. Pagod na sa pakikipaglaban. Ang tanging gusto na lang niya ay umuwi sa Baryo Tala, sa katahimikan ng kanilang munting tahanan, kahit pa siya na lang mag-isa ang babalik doon. Isang bus na may karatulang Baryo Tala ang pumarada sa kanyang tapat. Ito na. Huminga siya ng malalim, tumayo, at nagsimulang humakbang. Liwayway! Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang boses na kilalang-kilala niya. Lumingon siya at doon, tumatakbo palapit sa kanya, hingal na hingal at gula-gulanit ang ayos, ay si Bayan. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay namumula at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dito kailanman.
desperasyon. Huwag, huwag ka munang umalis, sabi nito sa pagitan ng paghingal. Tiningnan lamang siya ni Liwayway. Walang salita, walang emosyon. Bago ka umalis, pakinggan mo muna ako. Kahit ngayon lang. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis, hindi na kita pipigilan. Pangako. Hindi siya sumagot. Ngunit hindi rin siya umakyat sa bus. Iyon na ang naging senyales para kay Bayan. Bago ako pumunta dito, panimula niya, hinarap ko sila. Si Selena, si Carla. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtuklas niya sa CCTV footage, ang pagtawag niya sa dalawa sa library, kung saan ipinakita niya sa kanila ang video. Inilarawan niya ang pagbagsak ng maskara ni Selena, ang pag-iyak nito, at pag-amin sa lahat. Inilarawan niya ang galit at pagkasuklam sa mukha ni Carla nang sabihin nitong, "Ano ngayon? She deserved it." Hindi siya nababagay sa pamilyang ito. Bago ito tuluyang umalis. Ngunit hindi doon natapos si Bayan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang sarili niyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Pero hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na nalaman ko. Nalaman ko ang totoo, Liwayway. Ang totoo tungkol sa mga magulang mo. At doon, sa gitna ng maingay na terminal ng bus, ikinuwento ni Bayan ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa kabayanihan ng kanyang ama at ina, ang pagsalba nila sa kanya at kay Lola Asuncion, ang huling sigaw ng ama nito na naghabilin, ang utang na buhay na hindi kailanman masusuklian ng kahit anong halaga. Habang nagsasalita si Bayan, ang pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang mga luhang akala niya ay naubos na, ay muling bumalong sa kanyang mga mata, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga magulang. Nang matapos si Bayan sa kanyang kwento, ang katawan niya ay nanginginig na. At sa isang kilos na sumira sa lahat ng natitirang kayabangan sa kanyang pagkatao, dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming sahig ng terminal, sa harap ni Liwayway, sa harap ng lahat ng tao. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa lahat, sa pagiging makitid ng utak ko, sa pagiging mapanghusga, sa hindi pagbibigay sa iyo ng pagkakataong pakinggan. Patawarin mo ako dahil ang mga magulang mo ang nagbigay sa akin ng buhay at ang ginawa ko lang ay sirain ang buhay mo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang dalawang bagay, isang nakatuping dokumento at isang susi. Inabot niya ang dokumento. "Ito, annulment papers. Pinirmahan ko na. Karapatan mong maging malaya. Karapatan mong maging masaya. Kahit pa ang kaligayahang iyon ay malayo sa akin." Pagkatapos, inabot niya ang susi. "Ito ang susi ng Hiraya Cafe. Binili ko ito. Hindi bilang bayad, Liwayway. Huwag mo itong ituring na bayad utang. Ituring mo itong simbolo ng kalayaan mo, hindi ng pagkakautang. Simbolo ng lugar kung saan mo nahanap ang sarili mo noong mga panahong winasak ko ang mundo mo." Nakatitig lang si Liwayway. Sa kanyang isang kamay ay ang papel na magbibigay sa kanya ng kalayaan. Sa kabila naman ay ang susi na simbolo ng kanyang bagong simula. At sa kanyang harapan, nakaluhod ang isang lalaking wasak na wasak. Nag-aalay ng lahat ng natitira sa kanya, ang kanyang pagsisisi. Ang bus papuntang Baryo Tala ay bumusi na. Isang hudyat na ito'y paalis na. Ang mundo ay tila huminto. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Ang daan pauwi o ang daan patungo sa isang bagong umaga. Bumusi na ang bus. Isang malakas na tunog na tila nagtatanong, "Sasama ka ba o maiiwan?" Ang lahat sa paligid ni Liwayway ay gumagalaw, ngunit siya ay nakatayo lamang. Hawak sa isang kamay ang kalayaan, at sa kabila naman ay isang bagong simula. Tiningnan niya si Bayan, na nakaluhod pa rin. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig, tila tinatanggap na ang anumang magiging desisyon niya. Nakita niya sa kanya, hindi ang aroganteng lalaki na sumigaw sa kanya, kundi ang isang taong nawawala.
Isang taong nalunod sa sarili niyang mga pagkakamali at ngayon ay desperadong umahon. Dahan-dahan, itinaas niya ang annulment papers. Sa isang iglap, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli. Hanggang sa ang mga piraso ng papel na kumakatawan sa kanilang paghihiwalay ay naging parang puting konfeti na dahan-dahang nalaglag sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Bayan. Tumingala siya. Hindi makapaniwala. Lumuhod si Liwayway para maging kapantay niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ko kailangan ng kalayaan mula sa iyo, Bayan. Mahinang sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at kahulugan. Ang kailangan natin ay kalayaan mula sa nakaraan, mula sa galit, mula sa paghuhusga, at hindi natin iyon makukuha kung maghihiwalay tayo. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang itinaas ang mukha ni Bayan. Tumayo ka. Utos niya, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang kapantay. Magkahawak kamay silang tumayo habang ang bus papuntang Baryo Tala ay unti-unting umalis, nag-iwan ng isang ulap ng usok na tila sumisimbolo sa nakaraang kanilang tinalikuran. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin sa mansyon ay nagbago. Si Selena, sa tulong ng professional na therapy, ay sinimulang harapin ang sakit ng kanyang nakaraan. Mahaba pa ang daan, ngunit ito na ang unang hakbang. Si Lola Asuncion naman ay tuluyan ng lumakas, ang kanyang mga ngiti ay kasing liwanag na ng dati. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa Hiraya Cafe. Ay pusa! Sigaw ni Bayan nang matapon niya ang kaunting gatas habang sinusubukang gumawa ng latte. Natawa si Liwayway mula sa likod ng counter. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na dyan. Mag-focus ka na lang sa pagiging pinakagwapong dishwasher ng San Ignacio. Namula ang mukha ni Bayan na kasalukuyang nakasuot ng apron na may drawing ng pusa. Sa mga nagdaang buwan, ginawa niyang misyon na maging parte ng mundo ni Liwayway. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho sa opisina, dumidiretso siya sa cafe. Hindi bilang boss, kundi bilang isang taga-suporta, tagapunas ng mesa, tagahugas ng tasa, at madalas tagagulo lang. Gulo. Ginagawa ko to para matuto. Katwiran niya, habang kinukuha ang basahan, para maintindihan ko ang lahat ng pinagdaanan mo. Lumapit si Liwayway at pinunasan ang natapong gatas sa kamay ni Bayan. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng pamilyar na kuryente sa pagitan nila. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiting malinis, walang halong pag-aalinlangan. Dito, sa gitna ng amoy ng kape, unti-unti nilang binubuo ang isang bagay na mas matibay pa sa anumang kontrata. Isang relasyong nakabase sa respeto at araw-araw na pagpili sa isa't isa. Isang umaga ng linggo, isinama ni Bayan si Liwayway sa isang mahabang biyahe. Huminto sila sa harap ng isang pamilyar na sementeryo sa Baryo Tala. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa dalawang simpleng puntod. Sa unang pagkakataon, dinalaw ni Liwayway ang kanyang mga magulang na may kasama. Tito, Tita! Panimula ni Bayan. Ang boses ay nanginginig habang nakatingin sa mga lapida. Hindi ko po alam kung paano magsisimula, pero gusto ko pong mangako sa inyo, dito mismo sa inyong harapan. Ang buhay na ibinigay ninyo sa akin, iaalay ko po para mahalin at protektahan ang anak ninyo. Hinding-hindi ko na po siya sasaktan. Pangako. Tumulo ang luha ni Liwayway, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Sumandal siya sa balikat ni Bayan, at doon, sa harap ng kanilang mga nakaraan, naramdaman nila ang isang basbas para sa kanilang hinaharap. Bago bumalik sa syudad, huminto sila sa isang burol kung saan tanaw ang buong Baryo Tala. Palubog na ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Alam mo, sabi ni Bayan habang pinagmamasdan ang tanawin, noong una, akala ko ang pangalan mo
ay dahil lang sa paborito ng mga magulang mo ang umaga. Ngumiti si Liwayway. Bakit ano na sa tingin mo ngayon? Humarap si Bayan sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa ganda ng papalubog na araw. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Mali pala ako. Bulong niya. Hindi ka lang basta umaga. Ikaw ang bukang liwayway. Ang liwanag na dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ikaw ang bukang liwayway ng buhay ko, liwayway. At sa paglubog ng araw sa pangakong dala ng panibagong umaga, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ang kanilang unang halik. Hindi ito halik ng pag-aari o ng pangangailangan. Ito ay isang halik ng pagpapatawad, isang halik ng pagtanggap, at higit sa lahat, isang halik ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi parating nagsisimula sa matamis na oo. Minsan, nagsisimula ito sa masakit na patawad. Ito ay isang paalala na ang bawat puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom at muling umibig, lalo na kapag ito'y diniligan ng pag-unawa at pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at nabigyan namin ng kulay ang inyong hapon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway at Bayan? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil mahalaga po sa amin ang inyong bawat saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,